Bawat isa, ihanda po natin ang ating mga sarili. Sa ilang sandali po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating pananambahan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 2. Sa Roma chapter 2. 17 to 24. Roma chapter 2, 17 to 24. Basahin po natin. Ngunit kung ikaw na tinatawag na Hudyo ay umaasa sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban, sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y naturuan ka ng kautusan at nagtitiwala ka sa sarili na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga hangal, guro ng mga bata na taglay sa kautusan ng pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, nangangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang mga templo? 23. Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Last verse. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Si Apostol Pablo po ay nagpapatuloy sa pagpapakita na ang lahat ng mga tao, Hudyo man o Hentil, ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Na ang tanging pag-asa po natin ay ang manampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Sa mga bersikulo na ating binasa, magpapatuloy si Apostol Pablo na ipakita specifically sa mga bersikulo na ating binasa, na ang mga Hudyo, sa kabila ng pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa kanila, ay makasalanan na ang tanging paraan upang sila ay maligtas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Ipinagmamalaki ng mga Hudyo ang pribilehiyo o ang mga pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ipinagmamalaki nila ang kanilang pangalan na sila ay mga Hudyo. Sila ang piniling bayan ng Diyos. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kautusan na ibinigay ng Panginoon, ang mga kautusan ni Moses sa kanila na hindi po ibinigay ng Panginoon sa mga hentil. Ipinagmamalaki nila na naturuan sila pagdating sa mga kautusan. Kaya naman alam nila ang pagkakaiba ng tama at sa mali. Alam nila ang pagkakaiba ng mabuti sa mas mabuti. Ang pagkakaiba ng better sa best. Naturuan sila sa mga kautusan. At ito ang pinagmamalaki ng mga Hudyo. Ito ang posibleng argumento nila kay Apostol Pablo na hindi mo kami pwedeng ihambing na lang, isama sa mga hentil. Dahil kami ay mga Hudyo at ibinigay sa amin ng Panginoon ang mga kautusan. At dahil dito, meron kaming special na kalagayan sa harapan ng Panginoon. At ito ang gustong sirain na argumento ni Apostol Pablo. At ang argumento ni Apostol Pablo, tama, meron kayong kautusan, naturuan kayo patungkol sa mga kautusan. Pero ang tanong, ginagawa ba
ninyo. Tinuturuan ninyo ang mga tao na huwag magnakaw, pero kayo mismo ay nagnanakaw. Tinuturuan nyo ang mga tao na huwag mangalunya, pero kayo mismo ay nangangalunya. Namumuhi kayo sa mga templo ng mga hentil, pero kayo mismo ninanakawan nyo ang mga templo. Merong isang commentator na nagsabi, literal, na ginagawa ng mga Hudyo noon ang mga kasalanang ito. At ang sabi ni Apostol Pablo, dahil sa inyong hypocrisy, nagtuturo kayo ng kautusan, pero hindi nyo naman ginagawa, hindi nyo naman ipinapamuhay, ang sabi ni Apostol Pablo, nalalait ang pangalan ng Panginoon sa mga hentil. Na sinasabi sa atin, ang role ng mga kautusan ay para ituro tayo sa ating Panginoong Yesus. Ipakita na tayo ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya magdidepende lamang tayo kay Jesus, na siya lamang nakasunod ng perfect sa mga kautusan at namatay sa cross bilang kahalili ng sino mang mananampalataya kay Jesus. Ito ang pinaka-goal ni Apostol Pablo na dalhin ang mga Hudyo sa pananampalataya kay Jesus. At tayo po bilang mga mananampalataya, meron tayong mga application at ito rin yung mga idadalangin natin sa ating opening prayer. Kamukha po ng mga Hudyo, binigyan tayo ng maraming pribilehiyo ng Panginoon. Meron tayong church kung saan naririnig natin ang tamang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Meron tayong sariling Biblia kung saan pwede nating pag-aralan tayo mismo araw-araw ang salita ng Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng access sa banal na trono ng Diyos. Kaya pwede tayong makipag-fellowship sa Panginoon araw-araw, ma-enjoy natin ang fellowship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tinatawag tayong Kristiyano. Alam niyo po ba, ang mga pribilehiyong ito, kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos. Hindi po lahat ng mga tao ay merong ganitong klase ng pribilehiyo. Kailangan tayong magpasalamat sa Panginoon. Pero huwag tayong tumigil sa pag-i-enjoy at pagpapasalamat sa Panginoon sa mga pribilehiyong ito. Huwag nating kakalimutan na ang main goal ng Panginoon kung bakit tayo binibigyan ng ganito karaming pribilehiyo ay para matransform tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ito ang gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa ating prayer life, sa ating fellowship, sa mga sacraments, gusto tayong imolde at i-shape ng Panginoon sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Merong isang commentator ang nagsabi, ang isang katangian ng isang professing Christian na hindi tunay ang kanyang pananampalataya, ang sabi niya, malalim ang kanyang interest sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Gusto niya yung pinag-uusapan, dinidiscuss, pinagdadabetehan ang salita ng Panginoon. Pero hindi siya interesado sa pag-a-apply ng salita ng Panginoon sa kanyang buhay. At madalas ganito po ang kanilang ginagawa. Nakikita nila ang application ng Word of God para sa iba. Pero hindi nila nakikita ang application ng Word of God sa kanilang sarili mismo. Ang ibig sabihin, puros pag-aaral at hindi sila interesado sa application, sa pagbabago na ito ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. At alam niyo po ba, hindi tayo pwedeng magstay na neutral, na every Sunday o araw-araw man, dumarami ang ating alam sa salita ng Panginoon.
pero hindi natin ina-apply o hindi tayo nagsisikap na i-apply ito sa ating mga buhay, alam niyo po ba, hindi tayo pwede mag-stay na neutral. Bakit? Kapag hindi dumating sa punto na ang ating alam ay baguhin ang ating buhay, alam niyo po ba ang mangyayari? Masisira tayo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Corinthians. Ang sabi niya, ang kaalaman na walang pag-ibig ay magmamayabang lamang. Magiging proud tayo. Magiging proud tayo dahil marami tayong alam, pero hindi naman natin ina-apply. Ano ang gagamitin natin sa ating mga alam? Sisirain tayo. Magiging proud tayo. Kaya naman pansinin po ninyo, magiging critical din tayo sa mga taong hindi nakakaabot sa ating standard. Pansinin po natin, masyadong malinaw ang ating mata sa mga mali sa ating paligid. Pero pagdating sa mali sa ating sarili, hindi po natin nakikita. Ang ibig sabihin po, nagiging proud tayo. Na iniisip natin na dahil meron tayong alam, ay acceptable tayo ngayon sa harapan ng Diyos, at para bang obligado ang Diyos na paboran tayo. So masisira tayo, kailangan nating sumulong. Kailangan nating mag-aral upang baguhin ng Panginoon ang ating mga buhay. So kailangan nating pag-pray. Magpasalamat tayo sa ating mga pribilehiyo na ibinibigay ng Panginoon at idalangin din natin na ang mga pribilehiyong ito ay gamitin ng Holy Spirit para i-shape tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, makikita po natin ang legalism. Makikita po natin ay walang power upang baguhin ang ating puso. Kapag sinasabi nating legalism, ito yung pagsunod lamang na ang gusto nating baguhin ay yung panlabas nating buhay. Na ang goal natin ay gusto nating ipakita sa mga tao na tayo ay matuwid, na tayo ay maayos. At gusto nating ipakita sa Diyos na karapat dapat tayong mahalin at tanggapin dahil nga sumusunod tayo sa mga kautusan. At ang ganitong pagbabago, panlabas lamang. Hindi niya kayang abutin yung ating puso na ito ang main source ng lahat ng mga kasalanan sa buhay natin, ang ating puso. Kaya naman, pansinin po natin, kung puros panlabas ang ating ginagawa, ang binabago natin ay panlabas, pansinin po natin, mas lalong darami ang kasalanan. Sa panlabas, baka yung iba, nakikita nila na maayos tayo, pero sa loob, napakabulok ng ating puso. Kaya naman, ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma, chapter 12, 1 and 2, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating puso. Ang ibig sabihin, ang pagbabago ay nagmumula sa puso. Dapat, tinatarget natin ang main source. Patayin natin ang kasalanan sa puso upang sa panlabas nating buhay ay makita ang pagbabago. At alam niyo po ba, ang gospel lamang ang merong kakayahan na baguhin ang ating mga puso. Ito ang gusto nating maranasan kapag sinasabi natin tayong mga mananampalataya, kailangan araw-araw meron tayong daily devotion sa word and prayer. Ang gusto nating matarget ay yung inner being natin, yung heart natin. Na kapag ini-examine natin ang ating sarili sa harapan ng salita ng Panginoon, nakikita natin ang ating sinfulness at nagre-repent tayo at bumabalik tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, makikita natin na sa kabila ng ating pagkamakasalanan, bakit ako minahal ng Panginoon? Bakit naawa ang Panginoon sa akin? At mag-worship ang ating mga puso. At mag-uumpisang mabago ang ating mga puso. Ma-shape sa wangis ng ating Panginoong Yesus. At magmamanifest yan sa labas. At ang pagbabago na ating mararanasan ngayon ay nagmumula sa loob papunta sa labas. At ito ang tunay na pagbabago na gusto nating maranasan. Panghuli na gusto nating ipag-pray
ay makita natin ang bigat na sinasabi ng mga passages na ito. Ano man ang alam natin at matututunan natin sa salita ng Panginoon, kailangan nating i-apply. Kailangan makita sa ating mga buhay. Kung naunawaan po natin, dapat maramdaman natin ang bigat. Kasi hindi po natin nararanasan sa ating buhay ang maraming alam natin sa Word of God. Ito ang mag-humble sa atin. At ito ang magtutulak sa atin na magdepende lamang sa Panginoon. Kaya naman mag-spend tayo ng time sa Word and prayer araw-araw. Dahil kung hindi babaguhin ng Panginoon ang ating mga buhay, sa kabila ng marami nating alam, masisira tayo. Magiging self-righteous, magiging critical, magiging proud tayo. Kaya naman magdidepende tayo sa Holy Spirit. Kaya naman hindi natin titigilan ang ating daily devotion sa Word and Prayer. At makikita po natin, kapag ganito ang ating attitude, mayroong pagbabago na makikita. At malinaw sa atin na anumang pagbabago na meron tayo ay dahil sa mercy, awa ng Panginoon sa atin. At hindi natin pwedeng ipagmalaki ang mercy ng Panginoon. Kaya naman hindi tayo magiging critical. Nagbabago ang ating buhay, pero hindi tayo nagiging critical sa iba. Mas lalong lumalalim ang ating compassion at mercy sa ibang mga tao. Dahil naranasan natin, dahil lamang sa mercy ng Panginoon, kaya nabago ang ating mga buhay. At ito ang gustong idalangin po natin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na habang pinapakita mo ang malalim na kadiliman sa aming mga puso, Panginoon, ay nilalapit mo kami sa katotohanan upang baguhin kami sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming naririnig every Sunday, sa pagtuturo ng iyong mga salita na aming naririnig araw-araw, Panginoon, sa aming daily devotion sa iyong word and prayer, sa aming access sa iyong banal na trono sa pamamagitan ng panalangin, sa fellowship, sa church, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga pribilehiyong ito. Pero salamat din sa reminder na ang pinakalayunin mo ay baguhin ang aming mga buhay sa pamamagitan ng mga means of grace na ito. Hindi po namin kayang baguhin, Panginoon. Ang kaya lang namin baguhin ay ang aming panlabas na buhay na mas lalong sisira sa amin. Kaya naman, nagdidepende kami, Panginoon, sa iyong Holy Spirit. Ipabigat mo sa aming mga puso na marami sa aming alam patungkol sa iyo ay hindi man namin ina-apply. Kinokondem namin ang iba sa kanilang mga kasalanan, pero kami mismo nilalabag namin ang iyong mga kautusan. Ipakita mo sa amin ang pagkamakasalanan ng ang aming self-righteousness. Ipakita mo sa amin kung gaano kasama ang pride na meron kami, Panginoon, upang kami luluhod sa iyong harapan, Panginoon. Magdidepende lamang sa iyo at ma-appreciate at mag-worship kami na kami pala ay nakatayo sa iyong harapan dahil sa katwiran ng aming Panginoong Hesus. At kahit kailan ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtanggap sa amin sa kabila ng kaalaman mo sa maraming kasalanan, kadiliman sa aming mga puso, bakit mo kami tinanggap? Bakit mo kami minahal? Bakit mo ibinigay ang iyong kaisa-isang anak para sa amin na makasalanan, Panginoon? At tulungan mo po kami na gawin namin ito araw-araw, Panginoon, at sa tulong ng iyong Holy Spirit ay mabago ang aming mga puso at maging visible sa aming mga buhay ang Christ-likeness
na ito ang magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Kaya naman gusto po namin i-celebrate ang pagliligtas mo sa amin, ang iyong grace, ang iyong mercy sa amin ngayong umaga, na kaming mga makasalanan na niligtas mo, na binabago mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Gusto po naming magpasalamat, Panginoon, mag-worship sa iyong saganang biyaya at awa sa amin. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, ay ginawa mo siyang substitute upang kami na mga makasalanan ay maging matuwid sa iyong harapan, Panginoon. At sa tulong ng iyong Holy Spirit, Panginoon, mag-worship kami ngayong umaga sa pag-awit, sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita, sa fellowship, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kaming maranasan namin ang tunay na pagsamba. Pagsamba na ang Holy Spirit ang nag-uudyok sa aming mga puso. Dahil lang pagsambang ito ang magbabago sa aming mga puso. Magbabago, magsishape sa amin sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At tanging ang iyong Holy Spirit lamang ang makakagawa nito sa amin para sa iyong luwalhati. At patuloy kaming nagpapasalamat at namamangha sa sustaining grace mo, Panginoon, na ang iyong iglesia ay patuloy na ipinapahayag ng simple at tama ang iyong mabuting balita. Ito ang ginagamit mo, Panginoon, kaming mga mahihina, makasalanan na nakaranas ng iyong biyaya na nagpapahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon, ang ginagamit mo upang i-expand mo ang iyong kingdom. Iligtas mo ang mga kaluluwang pinili mo na noong una pa, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy naming makita ang aming mga weaknesses upang sa pamamagitan ng mga ito, Panginoon, ay gamitin mong platform para i-display mo ang iyong power at mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.